kaibigan, eto. Katatapos lang po natin sa pickles, gagawa na po tayo ng mga nag-request na ginataang santol. Ngayon, ang gagamitin po natin ingredients, ito po. 4 na santol lang po ang inano ko. Tapos, itong bawang, sibuyas. Minix ko na po yung red chili, tsaka yung green, giniling, tsaka yung pong bagoong na ginagawa natin. Ito na po yun, no? Hindi ko na sa inyo pinakita yung pagkudkod para mabilis. Ginanyan ko siya. Yan po ang labas niya. Pipigain po natin parang atsara. Tatagalin kasi, para hindi po ito mangitim, pag binalatan nyo, igulong nyo sa asin. Kaya hindi po siya nangitim. Ngayon, piniga ko po siya. Hindi nyo na po siya ugasan dahil tatabang po siya. Ayan siya. Ito po ang ginamit ko. Ginanyan ko po siya. Hindi ko na po siya tinuloy kasi marami na siyang yung laman niya sa loob. Ayan. Ayan, ganyan. Pakita ko na lang sa inyo. Ayan, ganyan po siya. Ayan. Ito po yung 4 lang po yan. Tapos, piniga ko po siya. Huwag nyo na pong hugasan. Piniga ko po siyang ganyan. Ayan, isama na natin yan. Ayan, ganyan po. Ngayon, igigisa muna po natin itong bawang. Dito. Ipapait na po ako ng kain. Masarap po ito sa mga hinihaw na isda, pritong isda, hinihaw na baboy. Kaya pakikita ko po sa inyo ito. Lagyan ko po siya ng oil. Ito po ating mga niluluto ngayon, napakabilis po. Hindi po magtatagal katulad ng mga ulam na senior ko sa inyo kasi ito mga simple lang. Mga pang-appetizer po natin sila. Kaya napakasarap po naman yan. Ito po siya. Ayan. Isa natin si bawang. Medyo iba-brown po natin ng konti para masarap po ang lasa niya sa ating ginataang santol. Spicy ginataang santol. Ang ilalagay po natin yung ating bagoong na ginagawa para sigurado pong malinis at masarap. Ito po ay original na recipe ng mga taga Bicol. Meron kasi ako naging neighbor noon, pinatikim nila ako, talagang pinahulaan nila sa akin kung ano yun. Sabi ko, parang nalalasahan ko yung bagoong at saka yung santol. Natawa sila, tama nga, pero hindi mukha siyang santol. Kasi nga, nag-mix na, kala mo siya giniling lang, tapos may asin. Pero napakasarap. Sabi ko, pinandaan ko yun, ang sarap. Sabi ko, may nag-request na po. Siya nagpaalala sa akin, ay, kako, na-miss ko nga yun. Ang sarap nun. Well known naman po talaga na ang taga Bicol, napakagaling po sa mga ginataan. Kaya ito, mga ginagaya-gaya ko lang sa kanila, natsatsambahan naman. Kaya yung mga taga Bicol, kung makita nila ito, sigurado po masasabi nilang baka may pagkakahawig o pwedeng makatulad. Pero ang lasa po, panalo talaga. Ngayon, isusunod na po natin itong giniling. Ayan, ako, ang bango na. Talaga napakasarap nito po sa prito. Kahit naman po walang prito, ito lang ulam na. Konti. At isusunod na po natin yung bagoong natin, yung ating pong ginagawa.
Naku, ang bango-bango na po. Oh. Pag naluluto na yung karne, alam niyo yung mabango na. Ayun. Ngayon, eto na po siya kasi sinala ko baka masobra ng alat. Ngayon, kung hindi naman po siya maalat, pwede po natin idagdag yung sabaw na ng bagoong na dinray natin. Para sigurado po tayo, ganun po ang gagawin natin. Kasi pag maalat, nahirapan na tayo maghabol ng lasa. Ayan. Naku po. Tampagana ito. Mahakot sa kanin ito. Grabe. Kabango. Ngayon, isusunod ko na po yung santol. Yan. Piliga ko siya, kaya yan, himay-himay natin para madali siyang yan. Pwede pong pinong-pino kung gusto nyo, kasi natikman ko po nung pinong-pino. Hindi ko, sabi ko, parang bagoong nakikita lang sa akin, sabi, ano to, hulaan mo, tikman mo. Sabi ko, bagoong, pero may asim, tawa sila. Pero nahuhuli ko pa ako yung asim niya, hindi suka o hindi lemon. Tapos sabi nila, parang santol. Sabi ko, tawanan sila, sabi niya santol nga. Ang sarap. Yun lang ulam na sa akin dun. Sabi nila, mag-prito ka o iho ka na isda. Ay, hindi na. Idulam ko na talaga sa kanin. Mahakot sa kanin. Ang bango. Naglalaban ni asin na tsaka yung bagoong. Lalagay ko na po yung sili. Kung gusto nyo po maanghang na maanghang, kasi originally from Bicol, maanghang po talaga sila. Madali naman po magdagdag ng sili. Lulutuin muna po natin yung santol bago natin ilagay yung gata. Kasi pag nilagay natin ang gata, konting luto na po yun. Cover ko po sandali para maluto lahat sabay-sabay. Okay na po siya. Lalagyan na po natin yung gata niya hanggang sa maluto po siya. Yan, i-stir fry na siya. Ito po yung mga appetizer. Lagay ko po sarap kaya namuubuin siya. Pero tama-tama po ito. Sarap po yung naglalangis-langis. Kamu 4 na sampol lang po yan, dumami. Ang bango. Yan, ako po. Looks yummy. Ang sarap. Pang appetizer lang po ito para sa binagoongan. Ito naman santol. Ginataang santol. Cotton fruits.
Lumalabas na po yung gata niya kasi purong gata po nilagay ko niya. Ayan. Okay, masarap. Tikman po natin kung tama yung alat niya. Pagka matabang, ilalagay ko yung juice ng bagoong. Ang sarap. Ang sarap na rito, inihaw na isda, tsaka prito. Tsaka yung talong. Mapaparami kain mo ito. Tama lang po yung alat niya, tsaka asim. Sarap. Maganda itong kakain sa tabing ilog. Tumululaway ko Di asim-asim pa eh. Pagka po maasim na maasim santol, pigain yung mabuti. Pwede rin hugasan nyo. Kasi kung sobra asim, pero kung matamis siya, isang piga lang. Paglaway. Sarap. Kala mo siya purong hipon yung ano. Tayo po natin ng konti lang. Masarap po yung medyo namumuumuo yung gata ng mimix yung gata niya. Akala mo siya mag-uong lahat. Dahil siya naglabas na yung oil ng coconut milk. Medyo lutuin pa po na natin ng konti para hindi siya madaling mapanis. Kasi ang gata po nakakapanis, kailangan luto-luto siya mabuti. Lalo na kung wala kayong rep, yung ibang walang rep, nasa probinsya. Ayan. Medyo i-cover po natin ng konti. Hindi na po nga mura. Crispy-crispy na siya. Para maasintensyan po natin, termohan ko po siya ng tinapambangos. Wala pong tayo mag-ihaw, kaya tinapambangos na lang. Ating mga ginagawang tinapa. Ay, kasarap po nito. Lalo na kung wala lang akong talong. Nakakabilit minsan eh. May mga tusok-tusok po sa loob. Hindi maganda yung talong ngayon. Po, atin na po siyang sisintensyonan. Nakakagutom po ang yan, ito na siya. Ano po ang ating ginataang santol sa ating bagoong na ginawa. Naubos na po yung stock ko, gagawa na naman ako. Kailangan makakita ng magandang alamang. Kailangan po yung fresh na alamang para mabango at saka masarap. Pang-stock talaga. Okay. Tensyan yung ating ginataang santol sa bagoong. Ngayon, tinernohan ko po ng tinapambangos para masarap po kainin. Ilagay ko na po siya lahat yan para yung tinik lagay ko doon. Atin na po siyang sisintensyahan. Naku po, kanani. Masarap po nito dahil nakakaganang kumain, mahakot sa kanin. Medyo diet tayo ng konti. Nananam. Kamay na po ako.
O, sa unang subo po sa inyo, wala muna po tayong shoutout. Naku, tingnan niyo ang taba-taba, oh. Dumikit sa kawali yung balat niya, naiwan. Iwanan ko na lang siya. Sarap. Na. Pampagana siya talaga. Ito na. Naku. Mukhang mapaparami kain ko nito. Bagay na bagay nga sa inihaw ito, tsaka sa ayan, kinapambangos, parang inihaw na rin yan kasi in-smoke siya. Ha? Nami. Sarap. Yan yung tinapa natin, oh. Diba, nagawa tayo ng tinapa? Paano gumawa? Yan po yan. Ayan. Grabe. Sarap magkamay. Unang subo ko sa inyo. Nakalimutan ko na, gutom na eh. Kaya po ka-almusal at sa tanghalian, pagsabayin ko na. Ito na po. Doon sa humiling ng ito, napakasarap po pala talaga. Pampagana. Sa mga nagda-diet, masisira diet. Wala muna si Batman dito dahil hindi kalaban ni Batman yan. Ang sarap niya. Wala lang akong gulay. Parang gulay na rin po kasi yun eh. Pero ito pong tinapang wow. Mga product po naman natin ito, mga ginawa natin ito. Di ba meron po akong smokan? Ilalaga mo lang naman yung isda. Tapos smoke na. Po. Oh, sarap. Parang hindi pala silip. Kailangan uminom ng maraming tubig para konti lang makain. Sobra na ako. Tumataba na ng todo. Ito. Talaga rin naman. Probinsya ang dating nito. Sarap. Ito lang po ulam niya. Ang sarap niya. Mga asin-asin kayo, maasin-asin na malinamnam siya. Gawa ng bagoong at saka gata. Buti na lang may nag-request nito, nagpaalala sa akin. Sabi niya, marunong po ba kayong gumawa ng ginataang santol? Naku, ako yun nga pala na-miss ko. Maluto nga. Ayan. Sarap. Mahapot to sa kanin. Yung pa namang gata na crispy ng konti para siyang latik. Kasarap. Yun lang ulam niya. Kahit wala ng isda. Manyaman. Namit. Naimas. Ayan. Ayan siya. Paborito pa na yung mga tiyan-tiyan. Tambakan natin ng ginataan. Pag marami kayo kumakain ito, agawang kayo. Murado. Kasi pag natikman, ang sarap niya. Lalo na kung pino yung pupod ko rin, hindi bakit kilala kung santol siya. Sinadya ko pong makapal. Para kitang-kita nyo. Pero kung gusto nyo pino, may kultura na pino, pwede po. Masarap. Yung walang ganang kumain, pagka kumain to, ganahan bigla. Ako po kaya sinadya kong konti ito kanin. Nagkahalo-halo ako. Kasi gumawa po ako na nakasanggap sa halo-halo. Kasi meron akong biniting yung ice crusher. Ay, kinumpleto ko yung halo Pag paman din dito, uulan mamaya, init-init sobra. Nako, kung maghalo-halo ako, malaki parang kutsin sa laki. Kung tapos ito, sarap kumain halo-halo. Mga homemade halo-halo po yung ginawa namin.
Nagluto ako ng langka, may natamis na langka, kamote, saging. Sarap. Kayo ba naghahalo-halo dyan? Hindi po, tapos na. Sinadya ko pong konti yan dahil sabi ko nga sa inyo, kasi na isang gabi nabusog, nagkakayaya ang maghalo-halo. Ay, ayoko, sabi ko, busog na busog ako. Eh, ngayon, tama kasi lunch. Pinagsama ko nga yung almusal tsaka lunch eh. Ngayon, halo-halo, napakasarap. Grabe. Babay na po. Pasensya na po, walang shout out ngayon. Masyadong busy mga tao dito. Yung mga anak ko, bili ng mga pang-travel, magta-travel sila. Kasama raw ako. Busy sila. So, babay na, enjoy doon sa nag-request nito. Ito na yung ginataang santol mo. Na original from Bicol. Ang sasarap po talaga, basta Bicol, basta gata. Bawa ko dyan. Makakagat ko yung dila ko, sa ako ba? Kumari, konti na konti, naukit naman naukit yung sarap. Enjoy na po. Halo-halo naman next.